Nagalit. May nagalit mga kababayan dahil tinawag ng ngiwi si BBM. Pumalag mga kababayan itong si Auntie Claire. Dito sa challenge sa Anjo Iliana mga kababayan na napapansin daw niya mga kababayan na palagi na daw nakangiwi si BBM mga kababayan. Ganyan. Kaya ang duda ni Anjo Iliana, baka totoo itong mga usap-usapan mga kababayan sa pagiging bangag daw ni Marcos Jr. Kaya china-challenge mga kababayan ni Anjo Iliana ang ating presidente na magpa-hair follicle drug test para mapatunayan mga kababayan na hindi siya bangag. Ayun, nagalit si Claire Castro mga kababayan. Ang sabi niya kay Anjo Iliana, who are you? Sino ka para mag-demand ng hair follicle drug test sa presidente? May napatunayan ka na ba? Bakit naman siya tatalima sa'yo? Ganyan talaga mga kababayan. Biglang naghurementado si Claire Castro. Panoorin niyo po. Mainit na naman po mga salita. Maanghang ang mga salita. Maanghang ang salita? Sino? Tawa ni Auntie Claire, ang ating paboritong presidential spokesperson. Kailan ba hindi maanghang ang mga salitang binitawan ni Claire Castro mga kababayan? Lord. Araw-araw maanghang yan Lalong-lalo na mga kababayan kapag pinag-uusapan mga Duterte. Sobrang anghang mga kababayan. Dahil sa kanya, patuloy ang paglubog ni Marcos Jr. Hindi pa rin napapalitan mga kababayan Eto si bangag mga kababayan. Lalong masisira yan hanggat andyan yan si Claire Castro mga kababayan. Hindi na talaga yan makaka-recover. Kagaya ni natambalos-los mga kababayan. Ngayon tahimik na sila sa Kongreso. Hindi masyadong pinag-uusapan na. Eto si Claire Castro, andyan pa rin mga kababayan Ano kayang gayuma ang ibinigay nitong si Claire mga kababayan dito kay Ngagba? At ngayon naman, binuhay muli ni Auntie Claire ang issue sa hair follicle test ni Marcos Jr. Dahil nang nagsalita ang isang aktor at dating vice mayor ng Parañaque na si Anjo Iliana. Si Anjo? Maraming pasabog si Anjo mga kababayan. At isa na sa kanyang mga pasabog mga kababayan, yung si BBM, palagi daw nakangiwi. Na bakit parang panay ang ngiwi ni Marcos Jr. Baka kinakailangan na siya mag-hair follicle test. Ang tawag dyan mga kababayan, Coke Joe. Coke Joe. Simptomas yan mga kababayan. Di umano sa mga nagpupulburon. Pero pwede rin mga kababayan, manirism na lang. Ilagay na lang natin, pero ang common yan mga kababayang ngiwi, yan talagang bumabatak. Ewan na natin, ito si BBM. Manirism lang ba niya? O talagang Coke Joe na yan mga kababayan? Ngiwi. As usual, si Auntie Claire in her feisty declaration said, Sino ka? Sino ka? Ako si Anjo Iliana. Pansinin ni Presidente, sino ka para humingi ng hair follicle test? Ako ay Pilipino. An ordinary citizen mga kababayan. At hindi lang naman si Anjo. Magpa-survey ka. Di ba milyon-milyong mga Pilipino mga kababayan ang nagde-demand ng hair follicle drug test kay BBM? Ikaw ang sino? Claire Castro. Well, Auntie Claire, sagutin mo ito. Sino nga ba ang pwedeng humingi ng hair follicle test para mawala na ang perception? Wala tayong paki mga kababayan kung hindi makikinig si BBM. Hanggat hindi siya nagpapatest mga kababayan, mananatili ang ating duda na bangag siya. Pero gusto ata niya mga kababayan di. Tatawagin nating bangag. Lumalabas mga kababayan na ayaw niyang iklaro yan na hindi siya ngagba mga kababayan. Lahat mga kababayan, pati bata, pakitaan mo na picture ni BBM, di ba sasabihin bangag. Bangag. Si BBM mga kababayan, andyan na sa kanya lahat mga kababayan. Ang pagkakataon para patunayang hindi siya bangag. Magpa-test lang siya. Kung negative siya, di. Pahiya tayong lahat. Pero ayaw Ayaw. Kaya patuloy mga kababayan ang pagdududa talaga sa kanyang kapagiging ngagba. Marami na bangag ang presidente. Bangag. Ang sinabi naman talaga ni Anjo Iliana, nakikita natin, panay daw ang ngiwi ni Marcos Jr. Kaya nga kami dito, di ba? Meron kami bangag. Ngiwi, di ba? Dahil alam naman natin, yung mga ngiwi na ganyan ay talagang mga... And yet... Bangag daw. Laglag karaoke.
Yes, mga kababayan, scientifically ha, hindi natin sinasabi si BBM ha, yung mga bumabatak, mga kababayan, ng mga pulburon, talagang nag-ngiwi-ngiwi yan, mga kababayan, dahil isa yan sa mga side effects. Si Anjo Iliana, na isang Pilipino, isang mamamayan, na ang alam ko sa batas, at pareho naman tayong abogado, Anticler, sa batas may karapatan na magkaroon o makalap ng impormasyon na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ay may karapatan na humingi ng hair follicle test sa ating presidente. Pero ang sabi mo, sino ka? Bakit, Auntie Claire? Hindi lang naman si Anjo Iliana, mga kababayan, ang nagde-demand. Sige, magpaano tayo? Magpa-survey. Kung aabot ng milyon, mga kababayan, ang nananawagan ng hair follicle test, sa pilitan ka naming kakalbuhin, BBM, para ipacheck yung buhok mo. Wala na bang karapatan? Kapag aabot ng milyon. Sige, BBM, kasa. Kung hindi naman aabot ng milyon, magpapalatigo kami. Latiguhin mo kaming lahat. Ano mga mamamayan? Wala na pa talagang importansya sa Marcos administration ang kahilingan ng ordinaryong mamamayan at wala silang pakirokin. Wala silang pakirokin. Iliana at ang ordinaryong mamamayan na malaman ang katotohanan sa estado ng pag-iisip at ng kalusugan ng presidente dahil ang pagiging bangag ay isang serious health problem. Oo, mga kababayan. Meron ba? Pwede humingi niyan? Mga kababayan, mo? yung pagiging bangag, mga kababayan, pwede siyang i-impeach dyan, mga kababayan. That is betrayal of public trust. Dahil illegal yang pagdamit ng mga kababayan pulburon. Illegal nga ang paghawak lang yan, mga kababayan. Possession. How much more kung gagamitin mo? Na lahat. Na masisira pa ang utak mo dyan, mga kababayan. Ang issue tungkol sa kalusugan ng presidente ay off the record. Sa tingin ko, mali ka dyan. Mali ka dyan. Alam natin ang epekto ng cocaine use. Oy, isali na rin natin si Claire Castro, mga kababayan. Di ba parang iba. Ewan na natin, mga kababayan, kung ako lang ba nakapansin. Pero may something kay Claire Castro, mga kababayan, hindi talaga hindi, parang hindi normal. Parang lang para sa atin sa ating nakikita sa mga reaction niya, mga kababayan, mga pinaggagawa, mga demeanor. Parang may something is wrong with Sige, sabay tayo, Claire Castro. Sabay tayo. Sasabihin na naman niya, who are you? Who are you? Bakit hindi mo nalang diretsuhin na ayaw nyo talaga dahil baka magbisto kayo? O yung tinatawag nating pulboronic. Una-una, nagkakaroon ng hallucination. O di ba, bukod pa doon sa wangag ni Marcos Jr., panay na ang pakikipag-usap niya sa yumao niyang ama na diktador na si Marcos Sr. Long conversation pa daw, mga kababayan, na hindi lang simpleng siya ang nag-i-express, mga kababayan, ng kanyang mga saloobin. Sabi niya conversation, ang conversation, mga kababayan, palitan yan. Meaning, sumasagot, mga kababayan. Tapos ang sabi niya, long and extended conversation with my father still. Ay naku, Lord. Ano yan? Guni-guni. And then, yung mga multo, mga kababayan, naririnig din ni BBM. And then, yung sa, mga kababayan, kanyang Halloween special, ang sabi niya, kung mayroon daw kayong kilalang multo, mga kababayan, ikumusta mo daw siya sa kanya, sa multo. O diba? O hindi lang yan. Abay, nagagalit ngayon ng presidente. Ang sabi ng presidente, pati ang bagyo, hindi sumusunod sa schedule. Bagyo. Ano ka ba, bagyo? Baka si Bakin ka, sisantihin ka ni BBM Bagyo. Marie Josep, kasalanan ng bagyo, yung mga namamatay, yung 66 na namatay sa Cebu dahil sa... Uy, hindi lang 66. 89 na, mga kababayan ata. Tapos marami pang nawawala. Napakatinding bagyo na nagdulot ng sangkatutak na baha sa Cebu. Ang may kasalanan niyan, yung bagyo, hindi daw na dumating as scheduled. O kapag naman, ngiwi. And then kung dumating naman ang bagyo sa tamang schedule, mga kababayan, sasabihin niyang, ganyan talaga yan. Tanggapin na lang natin na binabaha tayo. Nakikipag-usap sa patay at sinisisi ang bagyo dahil hindi dumadating sa schedule. Hindi ba yan ay mga palatandaan na wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente? At hindi ba yung estado ng pag-iisip ng presidente at kanyang kalusuga kung siya ay drug addict ay nakaka-apekto sa desisyon na gagawin niya bilang pinakamakapangyarihang opisyalis ng bayan? Oo nga. Tignan mo tuloy. Kapag usapang giyera, mga kababayan, parang kay si BBM, active talaga, no? Parang, I love it. Parang ganyan, mga kababayan, kapag giyera ng pag-uusapan. Anong kasagutan dito sa flood control scam? Wala pa hanggang ngayong nakakatuhan. Wala. Mahiya naman kayo. Ganun lang.
And yet, And then mga kababayan, sige, gagawa tayo ng mga lalaban sa korupsyon. O ICI mga kababayan, kontrolado niya. Ngayon mga kababayan, andun sa Davao City. Nag-imbestiga sa Davao mga kababayan, Diyos ko Lord. ang tagal-tagal na nakalipas na nasiwalat yan. At ang pinagtutulungan pa ngayon na mga kaalyado ng presidente ay yung whistleblower na si Matthew Sergeant Gutesa na sinungaling daw palibasa ang kanyang affidavit ay hindi daw naturyado ng abogado. And yet, ang Kabangagan. testimony Tapos ang mga alipores din niya mga kababayan, puro din mga bangag siguro. niya ay sinumpaan din niya dyan sa Senado. Diba? So, sino nga ang may karapatan para humingi ng hair follicle test nang tayo po ay magkalinawan na? In short, ang sabi niya, wala kayong karapatan lahat. No, wala daw mga kababayan karapatan. Ang tagal-tagal na namin hinihingi yan. July pa nang napakita sa Los Angeles. Hindi ba pwede mga kababayan na alamin kung sino yung barbero? And then, pasikreto na lang kunin yung buhok niya ng paggupit mga kababayan. Hindi naman siguro wig yung buhok ni Bangag, no? Mukhang legit naman na buhok mga kababayan. Nakawin nga natin ang siguro buhok kung pwede. Pero parang bawal yan mga kababayan. Pero ano lang, for the sake of lang mga kababayan talagang malaman. Pero wag niyong gawin yan ha. Baka ba trouble tayo nga mga kababayan. Hindi natin ina-advise yan. Wink, wink, wink. Ni Maharlika, yung pulboronic video na nakita ko na sa aking dalawang mata ang report na hindi siya AI. And yet, palagi yung sinasabi na walang katuturan yung paratang na si Marcos Jr. Sa atin mga kababayan, kahit wala pa yung video, yung mga mga galaw lang ni BBM yung pinagagawa mga kababayan at mga actions. Isa lang. Tapos yung mga desisyon sa buhay mga kababayan. Malaki na ang ating duda. At isa, talagang mga kababayan, naniwala tayo kahit wala pa yung pulburon video. Dahil si Tatay Digong na mismo ang nagsabi mga kababayan. Yan ang kanyang biggest expose. Naniniwala tayo kay Tatay Digong Kahit wala pa yung hindi pa yan magpa-test. Naniniwala tayo mga kababayan na totoo yung sinabi ni Tatay Digong. Lilinawin ko po yung pulboronic video na yan na authenticated sa Amerika ay isa lang ebidensya na nagpapakita na posible ngang pulboronic ang presidente. Bukod pa yan doon sa mga statement ng mga confidential sources na Agent Morales na nagsasabi na gumagamit si Morales, isa pa yan mga kababayan, nakita niya mismong litrato. Si Marcos Jr. At bukod pa yan sa mga ebidensya na ipinakita ng PIDEA kay Tatay Digong nung siya yung mayor sa Davao na gumagamit ka ng pulburon si Marcos Jr. nung panahon na hindi pa siya presidente. Oo nga. Sa syudad, nandyan din yung sinabi. Pinaka-importante sa lahat. Kati Binag. Ang sinabi. Nakita mismo ni Kati Binag. Sino ba itong nagsabi nito? Si Kati Binag. Na talagang gumagamit ng pulburon ang mag-asawang Marcos Jr. Dahil ang kanyang dating boyfriend ang mga anak. Malapit na malapit kay Marcos Jr. ay gumagamit din kasama ni Marcos Jr. Meron na tayong mga testimonial evidence. Meron tayong physical evidence. And yet, ayaw pa sinungalingan ng presidente. Again, the issue is magkalinawan tayo. Kung sinasabi mo ang ordinaryong mamamayan ay walang karapatan na humingi ng katotohanan sa estado ng kalusugan at pag-iisip ng presidente, sino ang may ganyang karapatan? Sinasabi mo ba walang na walang kahit lahat. sinong po pwedeng humingi ng ganyan impormasyon? Dahil sila untouchable sila daw mga kababayan. Untouchable. Paulit-ulit ka na. Sino kayo? Bakit siya magpapa-hair follicle test? Walang dahilan. And yet, gusto niyang pasinungalingan. Di ba nga, ang pinakamagaling na pamamaraan at ang scientificong pamamaraan para pasinungalingan yung walang kamatayan na paratang na bangag ang presidente ay sa pamamagitan naman ng hair follicle test. Tama na yung mga patutsada mo, yung pagbabaliwala sa karapatan ng mga mamamayan. Ikaw, swelduhan ka rin ng bayan. Ikaw ay public servant. Dapat pinagsisilbahan mo ang mga mamamayan, hindi kinukutsa kapag sila ay nagtatanong sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanila pang-araw-araw na buhay. Parang, di ba abogado ka rin? Sounds like trililing talaga mga kababayan, no? Yan si Claire Castro, mga kababayan, Alam mo naman na bagong karapatan niyang right to information on matters affecting public interest, no?
bakit ayaw mong ibigay yan? Di ba katungkulan mo yan? Ikaw nga ang spokesperson. Kung ayaw pumayag ni Marcos Jr., ikaw ay abogado, ikaw ay talagang tagapagsalita niya, ikaw na mag-advise na may karapatan ng mamamayan na humingi ng ganyang hair follicle test. Ayaw, Roque. Alam mo, Roque. Alam mo, Roque. Dahil posibleng mag-positive talaga. Number 1. Posibleng mag-positive talaga. Kaya ayaw siguro. Dalawa lang yan, positive or negative. Kung positive ka, papayag ka ba? Kahit paano mga kababayan, may utak siguro yung mga yan. Kaya, the more na magkababayan, ida-divert nila ang usapan, iiwasan, the more tayo magdududa na talagang positive, kaya ayaw. Pinakamababang balor ng piso, okay? Number 2, pinakamasamang performance ng stock market. Mas malala pa kung ikukumpara sa panahon ng COVID. Mantakin mo, Auntie Claire. Dahil ng COVID mga kababayan, mayroong rason. Ngayon, ang rason mga kababayan ng pagbaba, kurakot. Paano mo mai-explain ngayon na yung stock market mas malala pa ngayon kaysa sa panahon ng COVID? Hindi nila na-acknowledge mga kababayan. Yan lang ang ginagawa nila ngayon. Ina-undermine nila, sasabihin nila, minamaliit nila mga kababayan. Ang problema, sasabihin nila, wala recovering na tayo balik na tayo sa dati. Paano naging balik tayo sa dati na hindi nga natin na alala na sinabi ninyo na naghirap tayo, dumaan tayo sa ganito. Sa kanila mga kababayan, napakaganda na. Sobrang ganda na ng takbo ng ating bansa ever since. Never naging mga kababayan. Never naging pangit. Mga pagmumukha lang nila mga kababayan ang mga swangit. Saradong lahat. Sabi pa ni ang naalala natin mga kababayan, si Torre, walang adik na gwapo, puro pangit. Ayun nasibak mga kababayan si Torimao, Diyos ko Lord. Speaking of swangit. Ang stock market, hindi naman bumagsak sa ganitong level na under 6,000 na. At ang piso, hindi rin bumagsak sa ganitong level na halos 60 na. 60 na. O ano pa? Marami. Ang yung turismo, bumagsak. Eto nga, sunod-sunod na mga baha. Wala namang flood control. benepisyo yung pinagyabang na 5,500 flood control projects na natapos di umano ni Marcos Jr. Gayon niya. At ang na sa flood control alone, halos 1 trilyones nang nagasto sa unang 3 taon pa lang ng kanyang pagiging presidente. At ngayong galit na ang taong bayan, abay, wala pa rin pinasasagot, wala pa rin pinananagot, wala pa rin hinahabol, wala pa rin kinakasuhan. Puro investigasyon mga kababayan ang nangyayari. Magalong, naging kasangkapan na mga kababayan. 2 beses na napunta sa Davao City. Pati yung mga kababayan, yung mga netting, parang ando na sa mga damuhan talaga. Hinanap ni Magalong. At ang alam natin, meron ng testimonya na sangkot sa pandarambong ng pondo ng flood control ay ang presidential first cousin at dating speaker, Tambaluslos at ang Zaldico. Tingnan mo ngayon ang ginagawa ng ICI mo. Ang Davao City, wala naman sa top 20 na nakuhang pondo sa flood control. And yet, Davao City ngayon ang pinupuntirya. Bakit hindi puntiryahin ng Bulacan at Cebu na number 1 and number 2 sa mga... Ang Cebu nga mga kababayan, grabe ang baha. Tapos inuna talaga sa Davao mga kababayan. Pondong nakakalap dito sa mga maanumalyang flood control projects. Ay nako, Auntie Claire. Kung sasabihin mo na walang karapatan ang gaya ni Anjo Iliana na tanungin kung totoo ba na bangag ang presidente. Bangag! Sino may karapatan at para bagang walang karapatan lahat. Para sa kanila mga kababayan, walang karapatan ng kahit sino na masiguro na ang ating presidente ay merong sapat na kakayahang mamuno. Ano pa ba gusto mong mangyari? Tuluyan ang bumagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Successful na kayo. Kasi yan na nga ang pinakamatindi, pinakabagsak na level ng stock market at pinakabagsak na balor ng ating piso. Susunod na dyan, ang wala na namang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin dahil habang bumababa ang balor ng piso, siyempre tataas ang presyo ng lahat ng bilihin, lalong-lalo na yung mga bagay-bagay na inaangkat natin at halos lahat naman pati gasolina mga kababayan. Naangkat natin, pangunahin na ang gasolina at langis. Diba? So hindi ba panahon petrolyo na magkalinawan tayo kung talagang kaya pa ni Presidente Marcos Jr. ang kanyang gawain? Dahil kung hindi, yan naman ang dahilan kung bakit pinili sabi ni okay lang naman mga kababayan. Si BBM, as is lang yan siya mga kababayan dahil
Simulat sa pool talaga, hindi talaga magtatrabaho mga kababayan. Ceremonial lang mga kababayan. And then, wala talagang talagang care na pagtrabaho ng ganito, ganyan. Ang sa kanya mga kababayan, nasa pangalan ko, nasa title ko ang pagiging presidente. Ang bahala na kayo sa buhay niyo. Parang ganyan. Duterte bilang maging vice presidente niya para kapag hindi na niya kayang mamuno, ibibigay niya kay vice presidente Sara Duterte. Alam ko na tahimik si VP Sara. Alam ko hindi niya sinasabing mag-resign ka Marcos Jr. Bakit? Kasi sabi ni VP hindi makikinig din. Napakatindi ng delikadesa ng babae. Alam niyang siyang makikinabang kaya hindi niya hinihingi ang pagre-resign ni Marcos Jr. Pero ang katunayan niyan, hindi ibig sabihin na hindi hinihingi, walang dahilan para sa magpahinga na. Mamimiss ka namin, Auntie Claire. Ay, hindi. Magpapalitson na. Magpapalitson tayo mga kababayan dahil masakit sa tenga mga kababayan yung boses ni Claire Castro. Tsaka talagang kasinungalingan mga kababayan. 100% ang talagang pagiging sinungaling. Grabing mag-twist. Magpapahinga na si Marcos Jr. kasi inaaliw mo naman kami at ikaw talaga hindi kami naaliw. Dahilan nabubisit. Kung bakit lalong nabubuisit ang mga Pilipino sa iyong amo na si Marcos Jr. Talaga mga kababayan, ayoko na makinig kay Claire Castro. Ulol Ulol mga kababayan. Kapag makikinig ka sa ulol, parang mauulol ka din. We will miss. Pero lahat naman tayo Pilipino. Ano pa bang gusto niyo mangyari bago kayo bumitiw sa pwesto? Bahala niya sa bangag. Bahala siya sa buhay niya. Kung talaga namang walang dahilan para matakot kayo sa resulta ng hair follicle test, bakit hindi may dahilan? Malamang may dahilan. Gawin. Uulitin ko, pasabi ka ng sabi na wala kayong mga karapatan, wala kayong mga para humingi ng hair follicle test galing kay Presidente. Sino may ganyang karapatan? Sila lang. Pamilya niya. Pamilya niya, alam na nilang kasagutan yan si Amy mga kababayan. Kaya, yan si Amy talaga. Wala tayong tiwala mga kababayan dahil hanggang ngayon, pinagtatakpan pa rin niya sa bangag mga kababayan. Isang deklarasyon lang ni Amy mga kababayan. Isang deklarasyon lang ni Amy. Sabi nga ni Cathy Binag, it's a conjugal event, yung paggagamit ng pulboronic. Hindi lang conjugal, pati mga anak mga kababayan daw, sabi ni Cathy Binag. Sa kanilang tahanan. Di ba? Familial. Naku, alam mo, kapag hindi family kayo event, naunahin ang interes ng bayan at bumitiw na sa pwesto, magkakatotoo talaga yung sinabi ni Tatay Digong nung inera ng 2024 nung linunsad ang hakbang na maisog. Susunod talaga ang Marcos Jr. sa hakbang ng kanyang ama na sinuka ng bayan at itong Nobyembre, buwan ng Nobyembre, mayroon na isa mga kababayan na nagkatotoo sa sabi ni Tatay Digong. Di ba? Ang sabi ni Tatay Digong mga kababayan na, this country will go to the dogs. Ito na ngayon mga kababayan. Napunta na tayo talaga sa mga aso. Ang country ito mga kababayan. Kung susuka talaga ng taong bayan muli ang Marcos Jr. At kayo namang mga miyembro ng Marcos Jr., pwede ba tumigil na kayo? Huwag na kayong umasa na ilan sa inyo ay masasalba. Wala nang exemption mga kababayan. Lahat ng mga Marcos basura na. Talagang ang gamit ng taong bayan si Amy, sa buong pasensya na kayo mga kababayan. Kahit pa i-endorso yan ni VP Inday. Si VP Inday lang ang aming susuportahan. Never itong si Amy. Kanang Marcos, tanggapin nyo na yan. Manahimik na kayo. Sandamukal nang ninakaw nyo sa taong bayan. Walang kabusugan. Walang kabusugan. Itong mga demonyo. Hindi ko maintindihan talaga kasi dahil bilang isang abogado, alam naman natin nasa isang demokrasya, na gaya ng Pilipinas. Alam na natin ang dahilan, Roque. Tinitwist Claire Castro. Yan lang kasi ang trabaho niya mga kababayan. Yung pabanguhin yung kanyang nagva mga kababayan. As taong bayan ng soberenya. Pero yung babaliwalain mo yung karapatan nila, malaman kung talagang nasa tamang pag-iisip pagkukuha ng desisyon ng presidente para malutas ang problema ng bayan. Although alam natin, wala na talaga siyang kakayahan. Dahil zero. walang sinabi palagi kung hindi, anong gagawin natin? Mukhang nagkamali si Tatay Digong. Hindi lang weak president talaga itong si Marcos Jr. Kundi, hindi, clueless president. Mas tama nga itong si VP Sara nang sinabi niya na clueless talaga si Marcos Jr. kung paano maging presidente. Sana naman magkaroon ka ng tamang pagkaintindi kung ano ang
papel ng gobyerno, kung anong obligasyon nila sa taong bayan. Kasi nung nanilbihan ako sa Malacanang, kay Tatay Digo, ang sabi niya, yung taong bayan ng boss. Kaya meron sa ngayon mga kababayan, ang taong bayan binusabos. Sa Action Center. Pwede ka Binusabos magreklamo. Tapos kapag merong whiff of corruption, sinisisante na kaagad. O ilan ang nasisante sa gabinete ni Tatay Digong dahil sa whiff of corruption na hindi pa napapatunayan. Dito, meron na bang nasisante? Wala. And yet, talamak talaga. 97% na ng ating mga mamamayan kumbinsido na talagang talamak na ang korupsyon. 97 ha? Tapos, ang yabang-yabang mong sasabihin, wala kayong karapatan, sino ka para humingi? Sino ka? Sino ka? Kung sino ka kami, ikaw naman, sino ka, Claire Castro? Para sa presidente? Well, sino ka, Claire, para manilbihan sa gobyerno kung sino bakit wala ka, Claire? Ang mga tanong at hiling ng taong bayan sang-ayon sa kanilang karapatan. Ikaw ang sino ka? What business do you have to be in government? Sino kang kung hindi mo naman talaga magsasagot yung mga demonyo ka na merong karapatan ng Hoda! Sir Beguenza! bayan na malaman, lalong-lalo na ang issue kung kaya pa bang mamuno ng iyong presidente. Tama na po ang galit natin kay Auntie Claire. Wala! Talagang maha-high blood pressure tayo dyan sa taong yan. Ang galit natin yan, sagad to the bones mga kababayan. Gusto natin yan si Claire Castro, sa kulungan talaga magbagsak ng mga kababayan. Pero kayo naman, hanggang kailan kayo magtitiis? Heto na po, 2028. nagsasalita na ang lahat ng simbahan, ang Iglesia ni Cristo, JIL, ang ito rin simbahan mga kababayan, no? Dublikara din. Hindi rin makapanawagan ng Marcos resign. Ay, naku mga animal. Lalong-lalo na yung mga mga kababayan, mga madrimonyo, mga padrimonyo, Diyos ko Lord. JC at pati ang simbahang Katolika. Tama na, sobra na ang korupsyon. At hindi nyo po mahihiwalay ang issue ng korupsyon doon sa pananatili sa pwesto ni Marcos Jr. dahil siya po ang dahilan kung bakit nabuhay muli ang kultura ng lantarang korupsyon. Dahil ang pangalan nila, balik. Naku po, Marcos. synonymous. Kapareho na po yan. Corruption. Pag sinabing Marcos, the first thing that goes to your mind is corruption. Corruption sa gobyerno ang iniisip, yung pinaka-corrupt na pamilya sa buong mundo sa Guinness Book of World Record. Hanggang kailan tayo magtiis? Ayan, 66 na naman ang namatay as of now. 90 na. 89 o basta 80 na mga kababayan. Dami pa po yan. Ang bilang na yan na namatay sa marami pang natrap sa bahay mga kababayan na hindi pa siguro napasok. At yung natangay mga kababayan sa ragasa ng tubig. Mga taong namatay na hindi dapat naman namatay dahil 26 billion ang ginugol, ang nawalakot ng mga opisyal. Yun, ang flood control mga kababayan nasira. Kaya ganun ang mga kababayan, ganun kalakas yung tubig dahil bumigay yung mga flood control. Ang ninipis mga kababayan, tapos ang kanilang ang kanilang pinag-initan ngayon, Davao City. Lord. Para sa flood control projects, napakapasensyoso. Hindi naman ang pasensya natin, mga kababayan. Wala na, ubos na pasensya natin. Kaso nga lang mga kababayan, hopeless na tayo. Hopeless. Romantic. Ayan. Kung hindi pa tayo magagalit at hindi pa natin sisisantihin tong administrasyon nito. Yung mga simbahan nananawagan na ng protesta. Hipokrito. Mamaya na tayo maniniwala dyan mga kababayan yan sa mga banal-banalan dyan. Tsaka yung mga artista mga kababayan. Kung sisigaw na sila na Marcos resign. Ayaw nila Ayaw nila kay sabi nila, kapag Marcos resign, si Sara ang papalit. Apo, ang issue na. Mas gusto pa nila ng kawatan mga kababayan. Gusto nila mga kababayan magbago si BBM. Magbago pa ang araw at gabi. Magpalit pa yan kaysa sa magbago si BBM. Not in 100 years, mga kababayan, na magbago yung agvang yan. Morality. Anong tama, anong mali. At mali na po nangyayari na talagang lantaran ng korupsyon, pati yung mga pondo na nakalaan para masalba mga buhay ng ating mga mamamayan. At sino bang dapat masalba? Hindi ba yung mga mahihirap na nakatira sa mga lugar na malapit sa karagatan? Wala na. Nagbuwis na ng buhay, mga kababayan. Talagang nagbuwis na ng buhay. Yun pa ang mga pondo na nilapa. Ang pinagkakwartahan ng malaki sa punto na napakadami ng sinasabi ngayon ng DPWH na mga ghost projects na flood control projects.
And yet, nandyan yung pagmamalaki ni Marcos Jr. na 5,500 daw na flood control projects ang natapos sa kanyang administrasyon. Puro Hindi nakaw. naman tayo dapat magpasensya. Panahon na po para magalit. Pwede naman tayong magalit at gumamit ng mga mapapayapang mga pamamaraan Marcos resign. Hanggang doon lang tayo mga kababayan. para masisanti na ang Dahil kapag mayroong magsasabing ikudita, i-oust, kakasuhan yan. Kakasuhan nila yan ng inciting to sedition. gobyerno na walang silbi sa taong bayan. Diba sabi nga nila, ang Walang gobyerno silbi. para for the people, by the people. Pero ito po, hindi naman ito for the people. For the people. For the corrupt. Ang Hindi for, kundi poor. Pahirapan. Pahirap, poor, P-O-O-R. nangyayari po itong gobyerno ni Marcos Jr. Hindi by the people, na B and Y, kundi by na bilhin ang tao. By. Kaya itigil nyo niya yung pasensya nyo, maggalit na kayo, sumapi na kayo sa mga pagtitipon, ipaalam na tama na hindi na natin tatanggapin ang ganitong Sana makinig din ang mga kababayan, yung ating tagapagtanggol ng bayan, dahil mahirap mag people power, kung people power ang kung walang support, nang alam nyo na, yung mga taong dapat sumuporta, magtanggol sa ating mga kababayang Pilipino Patakaran. at sa konstitusyon. gobyerno. At ayaw na natin kay Ante Claire na nagsasabi walang buisit na pakialamang yan. ordinaryong mamamayan kung na malaman ang tunay na estado ng Hudas pag-ibig yan. at ang kalusugan ng presidente na hindi nakapagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Agree ba kayo or disagree? Agree. Ako po'y padamdali ang titigil na. High Wag. blood pressure na naman. High blood Pero na naman. talagang nakakagalit po. Malaman mo, 66 na naman ang namatay. Nakikita mo yung mga larawan ng pagdurusa ng taong bayan dahil nga sa tubig baha. And yan, alam mo, 26 billion ang linustay sa Cebu. Ni Apuluzay. 1 trillion sa 3 taon ng presidente ng administrasyon ni Marcos Jr. para sa flood control projects, and yet lumulutang tayo sa baha. Alam nyo, ito Talaga? dulot ng bagyo na nagdulot nga nitong pagbaha. Ito na po yung pamamaraan ng ating Panginoon na gisingin na tayo. Itigil na ang pananahimik at panindigan ng karapatan na sisantihin ang mga walang silbing tao sa gobyerno, Marcos Jr. and Cleante Claire included. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha. Hanggang sa muli po, ito po si Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi, mahal ko po ang Pilipinas dahil ito lang po aking lupang sinilangan. Oy, yan lang po Tagalog. aking lupang mamahalin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Same to you, Roque. Goodbye. Goodbye. Thank you so much. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.